Hi guys, it's Sil Mariano and welcome back to my vlog. So for today's video guys, pag-uusapan naman natin kung nag-home visit ba yung mga OLA agent or pumupunta ba sila sa mga barangay natin. Madalas ba kayong nakaka-receive ng mga text mula sa mga agent or OLA agent na pupuntahan ka nga daw nila sa bahay nyo or pupunta sila sa barangay hall para singilin ka nga dun sa utang mo na hindi mo pa nasisettle? At yan yung pag-uusapan natin ngayon guys, no? Kaya naman, keep on watching. Okay, let's go. Alam nyo ba guys, no, na madalas din akong nakaka-receive ng mga text ng mga OLA agent na pupuntahan nga daw ako dun sa barangay namin. Or pupunta sila dito sa bahay namin para singilin nga ako or mag-settle ako ng payment ko dun sa kanilang applications. Pero didiretsuhin ko na kayo guys, no, lahat ng mga text nila na sinasabi nila guys sa text na pupuntahan ka nga daw sa barangay hall nyo or pupunta sila sa bahay nyo. Lahat ng yan guys ay hindi totoo. Mostly lahat ng mga text nila guys, no, is naka-send to many. Like hindi lang ikaw yung tinetext nila ng ganun, kundi pati na rin yung iba pa nilang mga client. Halimbawa guys, no, yung loan mo dun sa isang loan applications is 2,000 lang. I'm sure guys na hindi ka nila pag-aaksayahan ng panahon na puntahan sa barangay hall nyo kung ganun lang naman kaliit yung amount na hiniram mo sa kanila. So halimbawa ikaw nasa Mindanao ka, hindi na yan sila mag-aaksaya ng panahon na gumastos sa eroplano. Syempre back and forth na yun guys. Hindi na yan sila mag-aaksaya ng panahon na pupuntahan ka nila sa barangay nyo, lalo na kung sobrang layo mo. Pero paano kung nasa malapit ka lang or nasa around Metro Manila ka? Actually guys, no, hindi ka rin nila pag-aaksayahan na panahon na pupuntahan doon sa barangay hall nyo or dyan sa bahay nyo. Kasi una sa lahat guys, is takot yan sila na magpakita ng kanilang mga identity. Ang tanging magagawa lang nila nga guys, no, is takutin ka at harasin ka sa text para nga makapag-settle ka ng payment mo sa kanila kahit walang-wala ka pa. At isa na nga, at kasama na nga dyan, no, yung text nila na bibisitahin ka nga daw sa inyong barangay hall or pupuntahan ka sa inyong bahay at hahatakin yung mga gamit nyo dahil nga lang hindi ka nga nakapagbayad sa kanila. Pero kung sakaling bibisita naman sila guys, no, dyan sa barangay hall nyo, eh di ba nga mas okay pa yon para ma-settle mo yung payment mo sa kanila in a legal way. Plus pwede mo ring ipa-delete yung account mo doon sa kanilang applications. At isa pa doon is mamimit mo yung agent or yung OLA agent na namahiya sa'yo sa text. Pero for me guys, no, sobrang labo na bibisitahin kanila sa barangay hall nyo or sa bahay nyo. Kasi nga takot yung mga yan na magpakita ng kanilang mga identity. At kung meron mang mga OLA agent na nag-home visit, ito ay based lang naman guys sa research ko. Si Digido nga daw, yung mga agent ni Digido at si Cash Express, yan daw yung mga nag-home visit pero around Metro Manila lang or yung malapit lang sa kanila. Pero pag nasa malayong lugar ka, Luzon or Visayas, Mindanao, hindi yan sila mag-aaksaya ng panahon na bisitahin ka dahil para sa maliit lang na halaga na hiniram mo sa kanila. And based nga din guys, no, sa research ko dito kay sa OLA agent ni Digido, nag-home visit talaga yung mga yan. Pero hindi naman yan sila nagtatagal dun sa lugar nyo, kundi meron lang silang iaabot daw na letter na ibibigay sa'yo or sa kakilala mo in case na wala ka sa bahay nyo. So yun lang naman guys, no, yung alam ko ng mga OLA na nag-home visit. And the rest guys is hindi talaga sila nag-home visit kasi alam naman natin at alam naman nila na illegal silang nag-ooperate. Plus, illegal din yung kanilang interest at may laban din tayo guys, no, kasi madami silang violations kagaya ng mga pananakot nila plus yung Data Privacy Act at pwede nating maisampang sa kanila. So yun lang naman guys, yung ating topic ngayon. Sana nasagot ko yung mga tanong nyo kung nag-home visit ba talaga or pupunta ba talaga sa barangay hall yung mga agent ng OLA. Sana meron kayong nalaman dito ngayon sa ating content. Sa mga hindi pa pala guys nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. Click the notification bell para updated ka lagi sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching, and see you on my next video. Bye!